Magandang gabi sa inyo mga sir. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Yung kwan naman natin ngayon ay tungkol naman ito sa headlight natin. Gawa tayo ng placer, sabay sa busina yung headlight. Bago tayo gumawa ng placer sa headlight, muna natin to. Baklasin mo to para matanggal mo to yung switch nya. So, para matanggal mo to, para matignan mo talaga dito. Ito yung switch ng high and low. Ito yung kuha na to, itong drawing na to. Itong kuha na to, itong parang palatandaan niya, ito yung low. Tapos yung isa naman, yung drawing na to, ito yung high. Tapos, ito naman sa ilalim, ito yung busina. Post button na busina. Tanggalin mo lang yan. Ito, may tornilyo pa doon. Madali lang tanggalin yun. Pagka gusto nyo lang maglagay ng placer sa high ng headlight ni Keyblade. Pero pag hindi mo naman trip, huwag ka nang mag-install. Pero pag trip mo naman, sa high mo siya ilagay, okay lang yun. Pero di naman lahat ng oras sa high po pwede ilagay. Pwede ka rin maglagay dun sa ibang parts ng ilaw ni Keyblade. Pwede ka maglagay ng auxiliary lights, mini fog light, or ano ba, eagle eye. Pwede mo siya sabay sa busina. Depende na sa'yo kung anong trip mo. Basta ang ituturo natin ngayon, yung headlight ni Keyblade na isabay natin sa busina. Kasi di ko naman kasi nagagamit yung high ng headlight ni Keyblade ko. Kaya gawin ko na lang siyang placer na sabay sa busina. Sige. Panguna, patayin ko muna to kasi ako lang kasi mag-isa. Walang umahawak sa cellphone din. Babalikan ko na lang kayo. A few moments later. So, wiring na tayo, mga sir. Pag may sabay natin yung busina, kailangan hanapin mo natin yung high. O depende sa'yo kung saan mo ilagay yung kuhan mo, sabay sa busina. Ito, tignan mo. Yan yung high. Tapos low. Sa tandaan nyo dito, itong na to, switch na to, sa left side ng manubila natin, meron kayo makikitang switch. Ang ibig sabihin nitong isa, ito yung low. Ito. Itong guhit na to low, tapos dito yung high. Itong high na to, pagka tinanggal mo tong switch na to sa left side ng manubila ni Keyblade, hanapin nyo agad dito sa taas, pinakataas niya. Ito. Paalala lang iba't ibang klaseng kulay ng wiring ni Keyblade. Minsan kasi dito kulay orange. Sa iba-ibang kulay ito dito. Highlights ng wire ni Keyblade. Minsan puti. Iba-ibang kulay siya. Kaya mas mainam dito kayo tumingin dito sa pinakataas niya. Wala namang ibang kuwantan wala namang ibang wire dyan, kundi dito lang naman sa taas. Ang ibig sabihin na dito, pag nakita nyo na to, ito yung high, baybayin mo lang yan. Baybayin mo yan. Baybayin mo dito. Tapos ito na siya. Ito yung kulay blue na wire. Kulay blue na may lining na puti na wire. Ito yung low nya. Low lights. Tapos itong taas, ito yung high lights.
Baybayin mo lang yan. Ito yung kulay niya. Yan. Buong buo na kulay blue ha. Yan yung diyan tayo magtatap ng placer na may kasamang busina. Sa mga sir, mga ma'am, magkaiba po yung bulb sa kay LED, no? Magkaiba yung kanila, yung connection nila. Kasi ang bulb kailangan pa ng diode yun. Ang atin kasi hindi na kailangan ng diode. Kasi LED na to, konting supply lang, mapagana mo na yung highlights ni K-Blade. Di gaya nung iba kasi bulb light sila, kaya kailangan talaga ng diode para masuportahan yung power. Yung iba kasi nagkabit ng highlights ni K-Blade, nilalagyan nila ng diode, kaya napupunde yung high nila. Nagdidepende kasi sa ilaw yan kung anong kanyo, kung anong LED ba yan or bulbs ba. Itong atin wala lang diode to kasi LED naman to eh. Depende sa inyo kung trip nyo lang. Di naman minsan kasi di naman kasi nagagamit yung high. Eh, gamitin mo na rin yung high nya. Pang placer na with busina na yun. Ito yung kanya no, high. Ngayon naman hanapin na naman natin yung trigger ng busina. Same pa rin, dito nyo pa rin mahanap yung trigger ng busina. Ganun pa rin sa left side pa rin ng monobela. Ito. Dalawang wire lang yan. Pagka ganun mo siya, tingin mo yan. Dalawang wire lang yan. Ito yung positive wire nya. Tapos ito yung trigger nya sa taas. Kung sa ignition switch pa to, parang ECC wire siya. Parang ECC wire siya. Pagka pinindot mo to siya, rekta to, mapunta to dito sa taas. Kaya tumutunog yung busina natin. Isipin mo na lang tong na to, yung switch na to. Ordinary switch, isipin mo na lang kasi yung iba kasi nag-iisip na ba, special na switch to. Walang special na switch to, isa lang na switch yan. Magkaiba lang design pero isa lang yan. Switch pa rin yan. Nagibigay pa rin ng trigger. Kahit anong switch ang gamitin mo, trigger pa rin yan. Tapos ito yung positive, tapos ito yung trigger nya. Basta tandaan mo lang magkaiba rin ang kulay nito, magkaiba din. Ito nga akin kasi green na puti. Green na puti ito yung akin eh. Pero ang iba dito, iba ang kulay din dito. Orange na may lining na puti, basta iba-iba yung kulay niya eh. Kasi China wire nga tayo. Magulo yung China wire, kaya mag-iingat talaga kayo pagdating sa wiring kasi marami nang nabiktima ng ganun. Sinusunod nila yung wiring, kulay ng wire. Eh nagkamali sila ng tap, di sunog lahat yung wire nila, di ba? Kailangan bago kayo mag-wire, titignan niyo muna yung titignan nyo muna kung saan ba talaga yung wire na nakadugtong or naikabit. Wala namang iba dyan eh. Pag tingin mo ito sa baba, ito yung positive. Ito yung positive Tapos dito sa taas, yan yung trigger nya. Pagka pinindot mo yung busina, pinindot mo, dadaloy na yung kuryente nya. Ito kasi wala pang kuryente yan eh. Hanggat di mo sa pipindutin, wala pang kuryente yan. Titignan nyo dito sa taas. Ito yun. Yan yung trigger nya. Tandaan nyo na lang yan. Huwag nyo titignan yung kulay ng wire kasi paiba-iba ang kulay nyan. Magulo yan. Magulo ang wire ng China. Kaya ingat-ingat sa pag-wiring. Ito sa taas Baybayin mo na lang din yan. Pag-baybay mo ng ganun. Green na may halong puti. Hindi siya lining parang kuha na siya maputi na green. Tapos ito na yung trigger nya.
Yan. Ito yung trigger ng button ng busina natin. Ngayon, paano pala natin mapagana to? Ang gagawin mo dyan, huwag kang magtatap. Kailangan mo to putulin. Putulin mo tong high niya. Huwag kang matakot putulin yan. Kaya mo naman ibalik yan pag nagsawa ka na sa kwan placer Pag nagsawa ka na sa placer, pwede mo nang ibalik yan. Basta pag magbusina kayo, may kasama na siyang placer. Sabi ko nga, bakit pala putulin natin to? Pwede naman pala itap yan. Kailangan natin putulin to kasi pag mag-high ka, pipindutin mo yung high. Nga rin, napindot mo yung high, automatic mag-iingay yung busina mo kasi nakatap sa busina. Kaya kailangan putulin natin to para pag napisil mo yung high ng switch dito sa high ng ilaw natin, panigurado mag-ingay yung busina mo. Kaya kailangan natin putulin to. Teka lang, nahirapan ako. Ito na. Yung kulay blue, solid na kulay blue, itusok mo to dito sa trigger ng busina na green white na wire. Yan, itusok mo lang siya. Subukan natin. Gumagana ba? Kita nyo rin. Bawal kasi magingay dito kaya kuhan. Pero gumagana yung gawa natin. Titipan ko muna to, tapos babalikan ko kayo. Lagyan ko na ng electrical tape. Tapos, ang kagandahan kasi dito sa headlight ni K-Blade, medyo nawala yung inis ko kasi maganda maganda yung kanya maganda rin yung headlight ni K-Blade. Alam nyo kung bakit? Meron siyang adjustan. Pwede mo siyang adjust dito. Ito yung adjustan nyo. Pwede mo pa siya i-high. I-high mo siya ng i-high. Pwede mo siyang i-low
sabay ng low lights para medyo lumiliwanag talaga siya. Ito yung kagandahan niya, yung LED na to. Kaya mahal nga, kaya yung headlight ni K-Blade kaya mahal dahil sa design niya. Namili ka lang kung anong gusto mong adjust na kwan mo. Dito lang ako natutuwa sa kanya yung kwan na to. Itong motor na to. Kaya isang malaking check to sa akin to. Itong headlight ni K-Blade. Pero bago ko tatapusin tong kwan ko, total nabuksan ko na to. Masyadong marumi. Hindi ko na to nabuksan. Ituturo ko muna kayo kung saan nakalagay yung mga ibang parts ng K-Blade. Isahin ko muna. Ito yung relay. Relay ng signal light. Ito yung relay niya. At saka mga ilaw. Kasama na yan dito. Di gaya sa mga ibang relay, mga ma'am, mga sir. 2 wires lang siya. Ito kasing relay ni K-Blade ay 3 wires. Kaya kapag bumili ka ng relay, kailangan stock. Pero pag hindi naman stock, i-rewire mo siya. Pero mababang proseso. Ito naman yung rectifier. Yan. Ito yung rectifier ni K-Blade. Ngari, masira yung rectifier nyo. Tapos masyado kayong namahalan doon sa stock. Pwede kayong pwede kayong bumili ng ibang rectifier pero i-convert nyo siya. May mga ibang brand naman eh. Hindi lang naman sa pag-convert yan kung marunong yung nagawa-wiring. 4 wires lang din naman to eh. Hindi naman mahirap din. Basta alam yung sa marunong yung nagawa-wiring, walang problema yun. Sa dito nakalagay yung kuha natin rectifier sa ilalim ng dito. Tapos ito yung CDI natin. Ito CDI natin 4 pin CDI ito ah. Huwag kayong maguluhan yan. 4 pin CDI ito. Akala mo 6 pin yan eh no? 4 pin CDI yan. Balik kinonvert lang to nila. Pakita ko sa inyo. Yan. 4 pin lang yan. Itong dalawa na yan. Kaya akala mo kuhan yan 5 pin. 4 pin lang yan. Itong dalawa na yan, itong grade ground yan. Hindi ko na ipaliwanag kasi iba naman yung kuha natin yung topic ngayon. Basta ang kuha natin, CDI natin is 4 pin. Kailangan pa rin stock yung gagamitin nyo. Nagdepende na rin kung saan nag-wiring. Pwede nyo i-convert pa rin nyo ng 4 pin CDI. Alam mo naman yung panahon natin ngayon, walang imposible pag gugustuhin, di ba? Mabilis magawa ng paraan yan. Kaso nga lang, matagal. Tsaga-tsaga ka lang. Okay na tayo mga ma'am, mga sir. Ay, kung napanood mo tong video na to, kung gusto mo talaga ng mga ganitong video, paano mo na lang, subscribe ka, tapos pindutin mo yung parang kampana dyan sa baba. Tapos okay na. Para kasi yan kasi yung pag may upload ako na bagong video, mag-notify kasi sa inyo yan. Pinindot mo yung subscribe tsaka yung bell. Ang tawag pala ata nun, notification bell. Okay na, hanggang dito na lang. Sa susunod na video na lang. Marami pa tayong i-upload na video. Napakarami. Wala pa ako sa 1/4. Basta marami pa tayong i-upload.
At abang-abang lang kayo. Sige, paalam na. Salamat.